Hello, good afternoon class. Good afternoon to our accounting and information system students. So, tutuloy natin yung ating discussions doon sa mga nakaraang topics, no? So, dito na tayo ngayon sa use files in Xero. So, ano talaga to, no? Set up, no? Yung topics na to ay belong pa rin sa pag-set up ng Xero. So, hanggang sa matapos tayo dito, hanggang sa makarating tayo sa business transactions na. So, sige. So, tuloy-tuloy lang natin to. Hopefully, bukas sana maka-business transaction na tayo. So, bibilis-bilisan lang natin ng konti. Okay? So, use files in Xero. So, yung makikita nyo, ito yung ating topics ngayon. Okay? So, ika nga, yung online is paperless, no? Yung kaya nga tayo lahat na doon ay nasa cloud na. So, kaya na-create tong module na to. No? Kasi yung mga documents natin ay upload lang natin at nasi-save na agad doon sa ating file library. So, use files in Xero. Go paperless and access documents from anywhere using files in Xero. Add files to transactions. Upload the organization's file library inbox and organize into folders. So, pwede mong ma-organize yung mga files na in-upload mo. Okay, so ito yung introductory natin. So, quick overview for what you'll be able to do by the end of this lesson. So yun yung mga magagawa natin at the end of this topics, no? Kakaroon din tayo ng activity. If I'm not mistaken, nasa ano na tayo, no? Module 4, no? Module 4 activity 3. So, hopefully, siyempre activity 4 na to, no? Patapos na rin tayo sa module 3 and 4. So, pupunta na tayo sa module 5 pagkatapos nito. So, ito na, no? Add and organize files. So, yun yung isa sa matututunan natin dito. Paano mag-add, mag-organize. Tapos, attach files to transactions. Okay? Paano mag-attach ng files to invoice, bills, and other transactions. Okay? So, number 1. So, paano mag-add and organize. So, yan. I-upload mo lang yung documents to Xero and sort into folders. So, paano siya gawin? So, access the file library inbox. Okay? So, store important documents in organization's file library inbox. The advisor and standard user rule have full access to files. So, yung advisor tsaka standard user rule, yun yung may full access to files. Users with the invoice only rule can view. So, yung invoice rule can view, add, and remove files for transaction they have access to. Okay. Read only users can view file attached to the transaction they have access to. So, yun yung mga access ng mga user rule, no? So, saan ba makikita yung files natin? So, organization name, drop down, tapos may makikita pa dito, files. Okay? So, dyan mo siya ma-access. Same pa rin ito nung una, no? Same pa rin nung wala namang nabago. Pagdating mo dito, mayroong maliit, no? Tapos yan. Okay. So, tuloy-tuloy lang. So, paano mag-upload ng files? So, anong types, no? PDF and JPEG, no?
on JPEG. Type PDF and JPG for more info. Check mo yung types, ang size ng, syempre kung ano ang size, hindi naman siya ganun kalaki yung mga PDF tsaka JPG na files. Okay, so ayun, iba-browse mo lang, may click upload files, tapos yun, pwedeng pindutin mo lang yung upload, tapos pwede ding drag and drop, no? Drag one or files from your computer into the library. Pwede mong drag and drop. Okay, so yun yung pag-add ng files. Browse, tapos drag and drop na yun. Okay? Or meron tayo dito at the use unique email address to email files directly to file library inbox. So ito din tong mas maganda, no, pag nagdagdag ka ng files or documents sa files mo, is gamitin mo yung email na to, no. Pag magamit mo tong email na to, direktang dire-diretso na dito sa inbox mo, no? Masisave na yung files. Mobile device, no? Upload an image or file from a mobile to file library inbox using Zero Business app. Download the app from the Apple Store for iOS or Google Play. So Zero Business app, so meron doon, no? Mag-download ka lang, install mo yung app na yon. So pwede ka nang mag-upload ng image or file from your mobile device. Okay, so paano natin siya organize, no? So yan, no? Mag-create ka lang ng folder kung gusto mo, no? Yan, new folder, give name like year-end or utilities. So drag file from the inbox or drag file between folders. So yun yung ano natin, no? Pagka maka-create ka na, tapos ilagay mo lang doon, i-drag mo lang, tapos rename mo. Option to rename or delete a folder. If you delete a folder that contains file, you can either move them to inbox or delete them. So yun. So kung mayroon ka ng folder dito, no, ito ganito, magkakaroon siya ng files na pumasok. Katulad yan, fiscal years 2017 or 17, may dalawang files na sa loob niya. Ito yun, no? Okay, yan. Ito ngayon. So, zero tip na tayo. Zero pro tip. Add files, email address as a contact in your email. So, yung kanina, no? Yung email address na yun, pwedeng i-add mo dun sa as your favorite dun sa email mo, no? Pwede mong ilagay dun para dire-diretso na yung files or attachment dun sa zero pag naano mo yung ano na yun, email na yun. If you frequently receive attachment like phone bill, set up rules in your email. So yun kanina. Ito yung kanina, no? Balikan ko lang. Ayan. So ito, no? Pwede mong i-save mo doon para at least mabilis.
So, dito na tayo sa pag-attach ng files to transactions. So, paano ba i-attach yung files to invoice, bills, and other transactions? Okay. So, click the file icon. Ito yon, to attach file like products, images, ganyan. Actually, na-discuss na rin to sa mga activity natin last time, no? So, pwede nyo na lang tingnan. So yung side by side na ano natin, no? Pag-view ng documents side by side. Okay. So, pagka-attach niyan, na-upload na siya. So, ito. So, ito yung invoice ng PDF. Dito yung sinasabing side by side, no? Meron ditong isang transaction, tapos check mo, kukopyahin mo na lang yung details dun para pag-encode mo. So, yun yung ating side by side. Okay? So, yun. Meron pa palang sa bank recon din, no? Bank reconciliation. Kanina kasi transactions to ng invoice, no? Para mag-create ka ng invoice, pwedeng i-attach mo yung files. Sa bank reconciliation, no, pag nag-reconcile ka, pwede ka rin mag-attach, no, ng invoice dito sa taas. Contacts, okay, pwede ka rin ilagay mo yung contacts, no, pag create mo ng contacts, pwede ka maglagay ng yung agreement or mga contracts, no? So, ayan yun. Okay, so pwede kang mag-remove or delete, mag-add. Okay, so yun yung attach file to transaction. So yun yung last, no, dito. Mabilis lang naman at na-check mo naman to sa mga classmate mo yun sa mga nakaraang activity, no? Pinaliwanag na rin to. Okay, so itong side by side natin to. Okay, so group 3 na questions, no? Group 3 na questions. Okay. So group 3 na questions, ito yung sa kanila, no? Question number 1. Group 3 na tayo kasi yung mga unang module group 1 and 2. So group 3 na questions. Okay, so paki-answer ito group 3. So you want to upload files to Xero and attach them to client invoice. There are few ways to do this. Match each method to the correct description. So upload files into Xero. So ima-match mo lang, o dyan ba yan, or dyan ba, or dyan ba, no? So ganyan yung okay, so depende kung kaya nga ima-match mo, no? So pakikopya na rin ito, group 3 number 1 na question nyo, tapos number 2. You can attach files in different areas within Xero and show them beside transactions. There are some statements for you to complete. So number 2 ito. So yan, attach receipt files to your bank transaction when you, paano ba yan? So yan yung option or choices pag i-drop down yung question number 2 sub number 1, question number 2 sub question number 1. Okay, tapos question number 2 sub question number 2.
no? Link documents like customer, supplier, contracts to contacts records when you, yun yun. So, saan ba yan? Create a new contact, yung contact details, upload files to inbox. So, number 3, sub-question, keep an attached document open or create a transaction to help you. Yun. Okay? So, yun yung question number 2, ha? Last question. So, click mo lang dito yung pagkaka-arrange, no? Ano yung mauna? You upload a photo for custom table you made for a customer into 0. Now you want to create invoice and attach the file to it. So ano yung pagkakasunod-sunod? Ito ba? Ito ba? Ito ba? So yan, ha? So ang pagkasunod-sunod. Okay? So yun yung ano. Okay? So yun yung question number 3. So para ito sa group 3. No? So, sir, ano naman yung sa individual? So, sa individual, no, ang activity sa individual ay gamitin nyo yung files, no. So, ang activity sa individual ay mag-add ng files and organize files. So, ibig sabihin, mag-sample ka, mag-add ng PDF or files doon sa file ng 0, tapos i-organize mo, mag-rename ka, tapos isuyod mo, ipasok mo doon sa name na yon kanina, di ba? Meron dito para sa ginawa niya, no? Nag-new folder siya, meron siyang FY17, tapos kailangan mong ipasok ng 2 files siguro, 2 or isang file, basta may makita kung nag-upload ka. Tapos may pinasok ka doon, may inad kang new folder, tapos pinasok mo yung files dito. Okay? So dapat ito, kung ikaw nag-create ng folder, dapat meron dyan number. Okay? So yun ha. So katulad nung ngayon, katulad nito, no? Katulad nito meron na. Okay? So ayan, oh. Nag-rename siya, nag-add, tapos meron siyang pinasok. So yun yung activity para sa individual, ha? Yun. Tapos yung additional ay paano ka mag-attach ng file to transaction. So mag-example, maggawa ng invoice, tapos i-attach yung files transaction, no? So transactions, gawa ng invoice doon sa ano, wag na lang sa invoice kasi madadaanan din natin yan. So sa bank record na lang, ito na lang, no? Yung gumamit ng mag-email ka, hanapin mo yung unique email address, ito yung use the unique email files direct to file library inbox. So meron dito itong person na to. So ito yung pangalawang gagawin, ha. Yung una kanina, mag-add ng files, mag-create ng folder, tapos isuyod ang mga files na in-upload doon sa folder na create mo. Ang pangalawang gagawin ay gumamit ka ng email mo at mag-send ka ng files papunta sa email ng 0, no? Papunta doon sa email ng 0. Example, ito yung email dito, no? Pumunta ka dito para makita mo yung unique email mo. Ito gagamitin mo para i-send yung files, no? Gumamit ka ng email mo, tapos mag-attach ka ng files doon sa email mo, tapos i-send mo dito sa email ad na to. May kanya-kanyang kayong unique na email. Hanapin nyo doon sa inbox dito, banda yon, katulad ng pinakita ko ngayon. Nandyan, ha? Nandyan. Bantay lang. Diyan nyo hanapin yung email ad nyo, email ng 0 na sa account nyo. Okay? So dyan. So use unique email address
to email files directly to file library. So gawin nyo yan, ha. Yung kanina is mag-add lang ng files at i-rearrange, gumawa ng folder at ipasok doon. Ang pangalawa is mag-send ng files to this email address, no? Ito. So yan yung pangalawa. Okay? So nagkaintindihan tayo. So yun yung sa individual. Sa group 3, ang gagawin ng group 3 ay yung kanina na pinakita, yung question 1, 2, 3, ha? Yun yung group 3. 1, 2, 3. Okay? Sige. Okay, so balik tayo ulit sa ating topic. So dito na tayo sa enter advanced setting. So anong gamit dito sa enter advanced setting? So dito natin pwedeng mag-create tayo ng sa financial setting natin, kasi merong mga tax rates sa lock dates. So dito natin makikita, tsaka yung mga tracking options. So ipapaliwanag dito sa topics na to. Okay? So sige, bibilisan natin ng konti, no? Okay, so ito yung introduction niya. Ito yung matutunan natin after these topics, no? So mag-set up tayo ng financial setting natin. So sa financial setting natin, dito natin i-set up yung calendar year ba tayo or fiscal year, no? Tapos yung tax default din, no? Tax default. Tapos dito din natin makikita kung paano natin i-lock yung dates para hindi na ma-change, no? Or yung mga changes ay hindi agad mababago yung mga transaction natin, no? Kumbaga kung nakalock siya. So alam natin pag nakalock kasi, confident tayo na hindi agad-agad mabago ng user. So kailangan pang i-inform tayo para baguhin. Okay? So yun, tax rates, tapos tracking. So financial setting na tayo. So paano mag-change ng financial year end at mag-set ng tax default for transaction. So unang-una pupunta ka sa go to accounting. So dito drop down, pagka-drop down niyan is number 2, pupunta tayo sa advance. Makikita mo agad dito pag nag-click ka sa advance yung financial setting. Okay? So ito yung itsura, no, sa financial setting natin. So check mo kung change mo yung year end mo, financial year end mo. Ano ba ang financial year end natin? So pwedeng December 31 or certain month na yun yung financial year end mo. Kasi pag ang financial year end is December 31, calendar year yun. So pag ang financial year end is except December 31, so fiscal year end yun. Okay? So mag-ano na tayo kung anong tax basis tayo, kung ito ba ay cash or accrual. So alam na natin yun. Yun yung pag cash basis, so yung ang report is on the date you made a payment or you receive a payment, or when cash is involved. Accrual, at the time the transaction is made, no? None. Okay, so check mo lang dyan kung none ba o cash basis o accrual. Okay, tax default, so select yung tax default natin. So i-check mo kung based on last sale or purchase, no? Or yung sinasabi natin tax inclusive. Pag tax inclusive, so yung VAT ay nasa loob na ng selling price. Pag tax exclusive is yung VAT is wala pa sa selling price, no? Wala pa sa sales price, exclusive pa. So i-add on. So no tax. So lock dates. So ito na yun, no? Yung advisor lang ang maka-make changes on or before the lock dates.
during the lock period, advisor can approve draft transaction, no? Pero yung iba hindi na ma-change kung ano, no, dito sa lock dates natin. So nandito yung lock dates na stop all user make except advisor make changes on or before. Okay, so pag dumating yung araw na to or dates na nandito na sa loob dito is lahat ng transaction ay hindi na pwedeng baguhin except sa advisors ang gumawa. Okay. Okay, so kung all user, so itong stop all user making changes, kung year end na tayo, maaaring hindi natin ipa-change lahat ng users, no? Hindi pwedeng maka-change pag dumating tong date na to, kahit na advisor pa man siya. Okay, so tax rates. Dito na tayo sa tax rates. Kalimutan yata natin yung financial setting. Okay, sorry, may nakalimutan tayo dito sa financial setting, no? Tutuloy lang natin. So medyo nakalimutan natin. So sorry naman. Ayan. So ito yung i-change natin, no? Based kung gusto mong i-change yung financial year end, dito ka lang i-change. Okay, so yan, no? So papa-confirm sa'yo o papadan, so i-change mo yan kasi ito yung period of reporting natin, no? Period of reporting, ito yung saan tayo manukad, no? Pag yung year end natin. Yan, so na-change na niya, save mo na. Okay, so I hope na. So kung sa Pilipinas tayo, usually karamihan sa mga financial year end is calendar naman talaga. So sa tax ID, balik tayo dito. Ikaw kung lalagyan mo yung tax ID natin. Tapos yung period, monthly ba gagawin? 3 months, 6 months, or annually. Okay? So ito yung tax inclusive, exclusive, no tax. Okay. So yan, patapos na tayo. So tax rates natin is so sa VAT, kailangan natin mag-set up, no, sa VAT. So sugod dito tayo, tax rates, no, ganun pa rin yun. Go to accounting, advance, and select tax rates. Tapos ito yun yung nakalock, kung you can delete tax rate with a lock symbol, no, yan, or pwede ding i-edit mo na lang, no. So pa nag-add tayo ng new tax rate, dito lang add new tax rate, tapos ito yung magka-appear sa 0, corporate tax, or pwede mong ilagay dyan input tax or output tax, no, lagay mo dito, no, or pwedeng ang tax rate display name is VAT, no, value added tax. Tapos yung component pwede siyang input tax or output tax, no, value added tax na 12%.
Okay? Kaso nga lang, gusto natin makita yung display name. Kasi kung value added tax dito, medyo hindi natin alam kung input ba yun o ano, no? Pag nag-encode. So, I suggest na lang na ang ilagay mo dito sa tax rate display name is input tax. Tapos dito, VAT on purchases, no? VAT on purchases. Pwede dito, no? Ilagay mo dito is yung VAT on purchases. Dito mo ilagay VAT on purchases 12%. Ilagay mo. Pero ang ilagay mo dito sa display name is input tax. Input tax. Tapos mag-add ka na naman ulit ng new tax rate. Tapos ilagay mo naman dito output tax. Tapos VAT on sales. Tapos 12%. Okay? O, ganun ang ilalagay natin mamaya sa activity natin. Okay? So, sa tracking na tayo. So, kung tracking tayo, para lang itong branch natin or isang department, no, mag-a-add tayo. So, mag-a-add tayo dito. No? Tracking categories. So, saan siya makikita? Accounting Advanced Tracking Categories. So, anong gamit ng accounting? Kung meron tayong certain departments or branch, dyan natin ilalagay. Okay? Kung mag-create tayo. So, yun. No? So, halimbawa, meron kang branch A, B, C. So, mag-add ka lang. No? Kasi ang bawa, branch A. Tapos, yung branch na yon merong department. So, mayroon tayong option, category option, no? So, ito pa, tracking categories, di ba? Pag pindot mo dyan, add tracking categories. So, add tracking, to create new one, you can have 2 active tracking categories. So, dalawa lang yung tracking categories mo, no? Ano nga ba ulit yung tracking categories? Tracking categories, areas of business are performing. So, pwedeng certain departments, no? Tag transactions invest with category option to report on department cost centers, no? So, yung tracking categories mo is pwede mong isang business segment, no? Isang business segment tapos merong mga departments. So, isang business segment tapos merong departments. Kaso nga, dalawang business mo lang mag-add ng tracking categories kasi limit lang sa dalawa. Pero meron siyang unlimited tracking options, no? Pag ito yung, no, isa lang, bawa location, tracking category name. 'Yon. Yung tracking category, no, pwede mong halimbawa, ang location mo ay Visayas, Mindanao, kaso nga limited lang talaga ang tracking category, no? So pwedeng ganyan, no, isang or pwede ding manufacturing, no? Manufacturing isang business tapos may iba-ibang branch yung manufacturing ano mo, no, business. So pwedeng ganun. Ang sa kanya kasi in example niya isang location, halimbawa Visayas tapos maraming category option. So sa Visayas ilang branch mo nandoon, pwedeng ganun, no? Or ang ginagamit kasi namin dito is halimbawa lang ginagamit namin dito is ang tracking category name is isang business segment. Okay, tapos sa business segment na yon meron kaming category options na halimbawa ito ay branch A, branch
B, branch, C, branch, D, no? Pwedeng ang category option ay branches. Tapos ang tracking category name is business segment. Okay? Business segment. So yun yung gamit ng tracking. Okay? So ayan oh, tulad ng natapos niya. Okay? So yun. So patapos na tayo. So click X to delete category, rename, change name. So ulitin ko lang ha, ang tracking category is 2 beses mo lang ma-add makapaggawa, pero ang category option is unlimited. Okay, unlimited ang category option. Okay, group 4, question sa group 4, no? Ito yung question number 1 sa group 4. Pakitingin, tapos ito yung options niya. Ito din yung options doon sa question number 1 sub number 2. Question number 2 sa group 4, ano mo lang pagkasunod-sunod. Question number 3, ganun din yung pagkasunod-sunod, no? Change mo lang. Question number 4, so pili ka lang, no? Kung asan yung correct, pipili ka lang, no? Kung sino dyan ang correct. Okay. Example, ito yung correct, no? So you want to see how different. So ayun yung question. Example lang yan, baka mamaya sundugin mo yan, hindi. Sundugin sir, baka gayahin, no? Okay, so yun yung sa question. Yung 1, 2, 3, 4 is for group 4. Ang individual dito is gumawa ka ng financial setting. So sa financial setting mo, sa mga individual ito nag-activity ha, i-change mo yung financial setting mo according kung anong gusto mo, na financial year end, accrual basis ba ng tax, no? Tulad nung diniscuss ko, select dates. Tapos yung tax rates natin, no? Yun, gumawa ka ng tax rates mo, yung VAT input saka output tax, tsaka corporate tax na 32%. So gumawa ka ng mga rates doon, diniscuss ko naman ngayon. Tapos gumawa ka ng tracking mo, or katulad ng ginawa ko kanina, business segment, tapos may mga option, no? Kung anong branch ba yon. So yun yung sa individual ha, klaro, gagawa ka nun sa financial setting individual. Yun yung tuloy-tuloy lang ito, no? Yung activity natin. Tapos yung group 4, mag video presentation dun sa question hanggang number 4. So lahat ito inuulit ko, magkakaroon ng video presentation sa isa't isa, no? Individual man yan sa groupings, no? So inuulit ko ha, individual video presentation doon sa pinapagawa ko na financial setting, lock dates, saka tax rates, saka tracking. Yung sa group 4, sa group 4, video presentation para sa question 1, 2, 3, 4. Tapos yung group 3, yun yung kanina. Tapos meron pang individual na presentation para naman yun sa individual kanina, kung ano yung topic kanina. Okay? So yun lang. Thank you. So mamaya na to, mamaya, no? Kasi yung ating laboratory is mamaya man gaganapin, no? Hanggang alas 12. Okay? Okay, so balik tayo. Dito na tayo sa adjust the chart of accounts. So alam na natin yung chart of accounts. So paano mag-adjust doon sa zero ng chart of accounts? So sa topic na to, may dalawa tayong matutunan, no? The benefits of chart of accounts into zero, tapos paano mag-add and edit and delete chart of accounts.
So, 0 chart of accounts. So, meron kasing default na chart of accounts si 0. So, pwede mo namang siyang ma-edit or ma-restructure, no? So, ito yung itsura ng default chart of accounts. Meron tayong banks, revenue, direct cost, kasi nasa all ako, pero pwede mo ring makita based on elements of the financial statements. Okay? So, account types, meron tayo dito. Pag nag-add ka ng new accounts, current, as inventory, so, system unlock accounts. So, ano ba itong system unlock accounts? So, system accounts, no? Xero uses this for specific accounting function like receivable and payables and reporting. Yun yung mga system accounts. Meron tayong nakalock na accounts na ginagamit sa inventory, registered fixed assets, and payment service account. Okay, paano mag-add edit? So, pupunta ka lang sa accounting, advance, and select chart of accounts. No? Accounting, tapos advance, select chart of accounts. So, punta add, tapos depende kung anong account type yung inano mo, tapos yung syempre yung account code, no, tapos yung name, no, description, tapos ito yung kaya nauna yung ano, no, ang bawa itong expenses na ito, marketing. So bawa purchases yon. So ano ba ito? Tax rate niya 12%, VAT input or output. So ito yung makikita mo, kaya pinapagawa kita nung una sa tax rates, no? Tapos ito ba ay pwedeng makita as dashboard watch list, show an expense claim, enable payment to this account. Okay? Pwede mong i-check yung tatlong yon kung yung accounts na yun ay, no, pwede. Tapos yung ating save mo na. Okay? So paano mag-archive? So delete, no, or mapupunta lang siya sa archive, tapos pwede mo rin i-restore. Okay? So yan yun. So tip natin, sometimes perhaps at the end of the financial year, it's helpful to review the chart of accounts, archive and old accounts to no longer in use and any duplicates to reduce the rest of data entry errors. Yun yung mga tip. Okay, so para naman ito sa group group 5, no, group 5. So yun yung para sa group 5 question. So question, tapos ito yung question number 2 sa group 5. Sir, bakit naman ganun? Dalawang question lang sa group 5. Swerte-swerte yan lang yan. Siyempre, yun lang yung nakita. Hindi alam naman dagdagan ko. Okay? So, group 5 yan ha. Tapos sa individual naman dito is yung chart of accounts nyo, i-arrange nyo. Alam nyo naman siguro paano gumawa ng chart of accounts. So, kung may business name ka na, gumawa ka ng sariling chart of accounts mo. Or magdidepende ka lang sa default na chart of accounts. Pero mas maganda kung gumawa ka kasi lalagyan mo ng tax rates yun, yung chart of accounts mo. Okay? So, yun lang. Thank you and good afternoon.